for today's video ay pupunta tayo ng Tarlac. So yeah, this is me with my kaartehan. Tignan nyo naman, pinasuot sa akin ni mama yung shades ni ate. Apakalaki. Hindi nga kasi ako nag-shades kasi wala namang sasaluhan tong shades na to. Masyado naman kasing Filipino tong ilong ko. Si Kadju nga yung nagda-drive dito kasi naman si Papa hindi makapag-drive pagka may mga biyaheng gantong malayo kasi marami siyang ka-callmate. Nasa NLEX na nga kami nito, ayan, at patulog na si Ashiko. Pinipigilan pa nga niya pero talagang antok na siya. Tingnan niyo naman at papikit-pikit na. Talaga namang nilalabanan pa niya. Pag sakyot nakakatuwa. Pero syempre ilang minutes din, ayan, at natulog na talaga siya. At syempre hindi mawawala yung stopover sa gasolinahan, diba? We break. Fast forward at nandito na nga kami. Malapit na kami sa Tarlac. Konting takbo na nga lang yan at nakarating na rin kami sa Tarlac. Hapon na nga pala kami umalis kasi may mga pasok pa yung pinsan ko. Ito nga pala yung favorite kong daan dito sa Tarlac. Hindi ko alam kung Luisita ba tong daanan na to. Nakaka-relax naman kasing dumaan dito. Tignan nyo kung gaano karami yung puno. At nandito nga pala sa Tarlac yung pinakamalaking sogo sa buong Pilipinas. Moving on everyone, nakarating na nga kami dito sa Santa Ignacia. This is the province of my mom. Tignan nyo kung gaano kasaya si Ashiko. Hindi naman kasi ito nagmumuryot pag nasa biyahe, kaya maganda kasama. Una nga naming tinigilan itong mga street food sa tapat ng palengke ng Santa Ignacia. Alam nyo ba mga antena, ilang beses na kaming pabalik-balik dito sa Tarlac. Tapos, hindi man lang kami nagagawi dito sa may mga street food na to. As in, ngayon lang talaga. Sinilip lang naman naming saglit, tapos bumili lang din kami ng kaunti. Ito nga ang una naming napili, yung proven. Kumakain ba kayo niya? Masarap yan, lalo na pag masarap yung suka, tapos bagong luto yung proven. Minsan lang din naman kami mag-street food, tsaka yung binili kong yan, hati-hati pa kami, ilan kami. Talagang tikim lang ang nangyari. Kakasura nga din yan at hindi ko makuha yung nasa ilalim kasi naman yung mga nasa ibabaw kailangan mo pang alisin para lang makuha mo yung nasa suka. Syempre, after ko nga kumuha ng isa yan, binigay ko na sa kanila para sila naman. Tingnan nyo nga tong kapatid ko, feel na feel pa niya. Food vlog yan. Syempre, after kong tikman yung isa, naghanap naman ako ng panibago. Tapos dito ko napunta sa mga puro orange. Syempre, hindi mawawala dyan yung kwek-kwek pag sinabing orange na street food. Eto naman, pinsan kong isa, naghati-hati sila dyan sa kwek-kwek. Tapos ako, binili ko tong isa na color orange. Masarap din to pagka mainit tapos maanghang na suka. Pang merienda nga, tapos pwede rin siyang pang ulam. Inuulam kasi namin yung ganito minsan. Lalo na yung kwek-kwek, diba? Masarap ulamin. Kayo din ba gano? Nag-uulam din ba kayo ng mga kwek-kwek? Ang sarap, diba? Maayos nga rin pala yung bigay nila ng suka dito. Kasi si ating nagbibigay tapos nasa pit shell, hindi kagaya nung sinasawsaw mo ng paulit-ulit tas iba-ibang tao yung sumasawsaw, diba? Kaya dahil dyan, very good ka ate. Kahirap nitong bag ko, hindi ko masara-sara. Huwag ka nang isaran ako. At dahil mahilig ako sa suka, yan at sinawsaw ko pa ng paulit-ulit, hinayaan ko munang mababad saglit. Sabi nga ni Kuya Jazer Recinto, first bite? Thank you, Lord. Syempre, pagka first bite, bigay uli sa kanila. Literal na hating kapatid. Pabalik na nga sana kami nito sa sasakyan. Tapos ito naman sila ka Jo. Ewan ko kung saan galing to. Niyaya ko na nga siyang bumalik sa sasakyan. Tapos naghanap siya ng balot kung meron ba daw. Meron akong nakita nung naglalakad kami. Kaya sabi ko sa kanya, meron sa dulo. At yan, pumunta nga kami at nagbalot siya. Kahilig niyo to sa bilog. Siguro may isang taong kalbo na to si Kadjo. Yan lang kasi yung gusto ko at bagay na gupit sa kanya. Kasi naman pag mahaba yung buhok niya, ang dugyot-dugyot tignan. Oh, diba? Sarap na sarap siya. Nagyayang magbalot to kasi daw baka mura dito. Pero 21 pesos din ang balot dito sa may Tarlac. Pabalik na nga kami ng sasakyan, nakita ko tong pancake na nagtitinda dito sa may palengke. Talagang nagpahintay ako sa kanila tapos bumili ako. Naalala ko kasi nung nag-aaral ako, 5 pesos lang tong pancake na. Tapos quality pa kasi mainit talaga tapos ang sarap-sarap niya. Nakakatuwa naman din at 5 pesos pa rin to. 10 pesos kasi dalawa. So 5 pesos pa rin ang isa. Tapos yung lasa niya ganun pa rin, masarap. Mas masarap pa sa'yo. Ay, sorry. Fast forward at nakarating na rin kami dito sa resort. At eto pala yung mga pagkain na inain nila ngayong gabi. Pinakbet, tapos inihaw na isda. Then, gulay na may pritong tilapia ata yan. Tapos ito yung labong. At last, itong prinitong palaka. Very Ilocano ang mga ulam. Sabi ko ba ay titikim ako ng palaka? Hindi ko naman natikman. Nakatikim na ba kayo ng palaka? Masarap ba? Sabi kasi nila lasang chicken daw. Pero hindi ko naman siya natikman. Di bale next time titikman. So, ayun na nga mga ante. Kaya nga kami napapunta dito sa Tarlac. Umuwi kasi galing Canada yung tito ko tsaka yung tita ko, kukuhain na nila yung mga anak nila. Doon na nila pag-aaralin at for good na sila, kaya sama-sama na kami dito. Kasi matagal na naman uli namin silang makita. Ante, may part 2 pa to. Watch mo ulit Bye!